Pinahiya ni Trump ang mga ayatollah sa pamamagitan ng pagpigil sa pera na gustong matanggap ng rehimen ng Iran bago pa man sila magbigay ng tunay na garantiya sa Estados Unidos. Ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo 2026, si Mohsen Rezai, tagapayong militar ng pinakamataas na pinuno ng Iran at dating komandante ng Islamic Revolutionary Guard, ay aksidenteng ibinunyag ang isang lihim ng Tehran. Hindi lang tungkol sa danggal, soberanya o paglaban ang pinag-uusapan ng rehimen. Humihingi ito ng $24 na bilyong sa mga nakapirming ari-arian kapalit ng pagbabalik sa negosasyon. Habang ipinapakita ng propaganda na tinanggihan ng Ayatollah si Trump, ang totoo ay ginawang kondisyon ng Iran ang pera para sa usapan. Nagbanta ito sa mga ruta sa gitnang silangan at hiniling na patunayan ng Washington ang tiwala bago makipagkasunduan. Ano ang tinatago ng Ayatollah? Bakit siya humingi ng bilyon-bilyon? Paano palalakasin ni Trump ang presyon? Ikukwento ko na lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sinabi ni Mohsen Rezai sa isang panayam sa CNN na ang posibleng kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay naantala dahil hindi pinakawalan ni Trump ang $24 na bilyong na nakapirming pondo. Tinawag niya itong pagsubok ng tiwala at sinabi na kahit kalahati ng halaga ay dapat palayain para magsimula ang negosasyon. Pero naging pampulitikang pag-amin ang pahayag na yon. Wala sa komportableng posisyon ng Tehran. Gusto ng rehimen ng Iran na makuha munang pera bago magbigay ng mga garantiya, gusto nila ng pagluwag bago patunayan ang kanilang pangako at gusto nilang gawing sandata ng presyon laban sa White House ang mga nakapirming ari-arian. Hindi naloko ni Trump sa patibong na yon. Pinanatili ng White House ang harang sa pondo dahil alam nilang ang perang pinalaya ng walang kontrol ay maaari magpalakas. Ang parehong rehimen ang napupundo sa milisya, nagbabanta sa mga base ng Amerika, pinipilit ang Israel at gumagamit ng mga kaalyadong grupo para maghasik ng kaguluhan. Ang hili na $24 na bilyong ay hindi basta-basta lumitaw. Naganap ito sa gitna ng pressure matapos ang mga pag-atake, banta sa dagat at pagtatangka ng Iran na sa pilitang makakuha ng mga konsesyong pampulitika mula sa Estados Unidos. Maaring tumanggi si Ayatollah sa pampublikong pagpupulong ngunit patuloy pa ring humingi ng pondo ang kanyang mga kinatawan sa likod ng eksena. Ayon kay Rezai, dapat gumawa si Trump ng desisyon na hindi pabor sa Israel, palayain ang mga ari-arian at tapusin ang pagharang. Alam ng Iran na nakikipag-usap si Trump pero hindi siya nagbibigay ng blankong tseke at dito nagbabago ang tono. Gagawin ng rehimen na simbolo ang papupulong kay Trump. Para kay Trump, mahalagang may garantiya, inspeksyon, limitasyon sa nuklear at konkretong benepisyo para sa Estados Unidos bago magkaroon ng saysay ang pagpupulong. Nagpakita ng lakas si Ayatollah nang sabihing walang pagpupulong kay Trump. Pero hindi ito tunay na lakas kung agad humingi ng bilyon-bilyon. Kapag ang sitsang mataas na opisyal ay nag-uugnay ng negosasyon sa pagpapalaya ng pondo, ipinapakita nito kung saan sila mahina. Gumagana ang mga parusa kapag ang kalaban ay nagsisimulang pag-usapan ng pera bago ang kasunduan at eksaktong iyon na nangyari. Ginawang palabas ng Iran ang pagtanggi sa pagpupulong. Pero ang mismong sinabi ni Rezai ay nagpakita na ang rehimen ay naiipit na ng pinansyal na pagharang ng Amerika. Ipinakonekta din ng gobyernong Trump sina Steve Witkoff at Jared Kushner sa mga eksperto sa nuklear sa Oak Ridge National Laboratory sa Tennessee. Ipinapakita ng hakbang na ito na ayaw ng White House pumasok sa teknika ng negosasyon ng kulang sa kaalaman. Ang programang nuklear ng Iran ay kinabibilangan ng pagpayaman ng uranium, pagtatapon ng material, beripikasyon, inspeksyon at mga limitasyon sa hinaharap. Imbes na ulitin ang pagkakamali ng mahinang kasunduan, dinala ni Trump ang usapan sa mga eksperto sa estruktura ng nuklear. Sa praktika, ito ay paghahanda para hindi malinlang ng mga negosyador na Iranian na bihasa sa ganitong laro sa loob ng mga dekada. Sinubukan ng Iran na dagdagan ang presyon gamit ang banta ng militar. Ayon kay Rezai, dadalhin nilang digmaan sa karagatang Indian, Bab el-Mandeb, Dagat Pula at Mediterranean. Binanggit din niya ang kontrol ng Iran sa Hormuz at ang lakas ng Houthi sa Dagat Pula. Pinatutunayan ng banta na ito ang laging sinasabi ni Trump. Ang problema sa Iran ay hindi lang isang usaping diplomatiko na pinag-uusapan sa loob ng saradong silid. Ito ay network ng panghingikil gamit ang langis, milisya, rutang pandagat, base ng Amerikano at mga kaalyadong rehiyon. Kapag nagbanta ang Tehran na gagalaw sa iba't ibang panig, ipinapakita nitong ginagamit nila ang digmaan at pandaigdigang kalakalan bilang panagot o pambarter.
Ang ganitong asal ang napapaliwanag kung bakit hindi basta-basta makakapaglabas ng pera si Trump para lang magkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Ibinebenta ng rehimeng Iranian ang kanilang nakapirming ari-arian bilang pambansang karapatan. Pero ang tanong ng Washington, anong mangyayari kapag bumalik ang perang ito sa Tehran? Mapupunta ba ito sa pagkain, rekonstruksyon at mamamayang Iranian o sa rocket, drone, lagusan, milisya at pananakot sa dagat? Ang rehimeng Iranian pagkatapos na mapunta ito sa kanilang mga kamay ay hindi nagmumula sa salita lamang. Nabubuo ang tiwala kapag tumigil ang rehimen sa pagbabanta, tinanggap ang kontrol at iniwasan ang pamimilit sa Estados Unidos para sa agarang konsesyon. Ang pag-atake ng Iran laban sa estruktura ng Amerika sa Al-Udeid sa Qatar ay napasama rin sa usapan. Dahil iniulat ng magasin na Air and Space Force na tinamaan ng mga misail ng Iran ang Combined Air Operations Center ng hukbong himpapawid na Amerika. Hindi nagamit ang pasilidad pansamantala, walang nasaktan, pero ipinakita ng insidente ang taas ng panganib ng krisis. Gayunpaman, nagpatuloy ang kampanya ng Amerika sa himpapawid. Nasira ang estruktura, nagbago ang operasyon, pero nagpatuloy ang Estados Unidos sa pamumuno, pag-aangkop at pagtugon. Lumabas si Trump sa Wisconsin at iginiit na malakas pa rin ang ekonomiya ng Amerika kasabay ng ulat na may 172,000 bagong trabaho noong Mayo at 4% unemployment rate. Sa kabila ng digmaan sa gitnang silangan, tensyon sa enerhiya at nerbyosong merkado, matatag pa rin ang ekonomiya ng Estados Unidos. Ginamit ni Trump ang sitwasyon para sabing mabilis siyang sumusulong laban sa Iran at posibleng bumaba ang presyo ng gasolina at pataba kapag natapos ang krisis sa diplomasya o lakas militar. Ginawang patunay ng mga kritiko ang pagbagsak ng merkado sa kabiguan, ngunit tumutugon ang merkado sa panganib, hindi sa partidistang headline. Giyera, langis, parusa, interes, at gitnang silangan ang natutulak sa mga mamumuhunan. Ang mahalaga ay sinusubukan ni Trump na tapusin ang krisis na hindi binibigay ang 24 na bilyong dolyar bilang gantimpalang pampulitika kay Ayatollah. Madali lang ang kaibahan, nakikita ng kaliwa ang kilos ng merkado at sinisisi si Trump sa pagharap sa Iran. Ayon sa White House, umihingi ng pera ang rehimen ng Iran at alam nilang epektibo ang kanilang pressure. Nagdulot din ng alarma sa Washington ang ministro ng enerhiya ng Saudi Arabia habang kasama si Putin sa Sao Petrobras, Petersburgo. Ipinapakita ng paglapit ng Saudi Arabia sa Russia ang mabilis na pagbabago sa pandaigdigang kapangyarihan. Sinusubukan samantalahin ng Moscow ang anumang pagkakataon, kailangan ng pera ng Tehran, minamanman ng Beijing ang langis, at ginagamit ng mga armadong grupo ang rutang pandagat para sa kapangyarihan. Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng isang pangulo na marunong sa matinding pakikipagtawaran. Hindi si Trump nakikipag-usap sa karaniwang kalaban, kundi sa mga rehimen na iginagalang lang ang gastos, pagharang, lakas at kalamangan sa tawaran. Ipinapakita rin ng kasong ito ang malaking pagkakaiba ng negosasyon at pagpapasakop. Ang negosasyon ay pakikinig, pagsukat, pagpuwersa at pagdemand, samantalang ang pagpapasakop ay paglalabas ng bilyon-bilyon bago makatanggap ng konkretong patunay. Tinanggap ni Trump ang pakikipag-usap pero tumanggi siyang magbayad ng paunang halaga. Gusto ng Tehran na pera muna bago usapan. Sila mismo ang gumagawa ng ebidensya laban sa sarili nila. Kung patuloy ang banta habang hiningi ang pera, mas lalong may dahilan ng Washington na panatilihin ang mga parusa, mga hadlang at mga technical na rekisito. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka araw-araw ng totoo at tamang impormasyon. Nasa video description ang mga news link. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.